Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, let us remember na sa araw na ito ay may tatlong moral lesson mula sa kasaysayan ni Abraham at ni Ismail alayhimassalam. At kabilang sa aral na mapupulot natin sa kasaysayan ni Abraham at ni Ismail alayhisalam ay ang tinatawag natin sa wikang Arabic na al-imtihan. Ibig sabihin ng al-imtihan, ito yung pagsusulit, ito yung pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. At hindi lingid sa kaalaman natin ang pagsubok na dumating kay Abraham alayhi salam, sapagkat si Ibrahim alayhi salam ay inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ito ay matagal niyang hinintay sa mahabang panahon. At dito magsisimula ang khutbah natin sa pagsubok kay Propeta Abraham kung papaano siya sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abraham alayhi salam ay matagal na panahon na ipinagdua niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, ng henerasyon na tagapagdala ng pananampalatayang Islam. At nung tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung dua ni Abraham ay ito pala ay may kaakibat na pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung talata sa Quran, sabi ni Abraham, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur maza tara. Sabi ni Abraham, o aking anak, tunay na nakita ko sa aking panaginip na katotohanan ikaw ay aking inaalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzur maza tara. Ano sa palagay mo o aking anak? So dito natin mapapansin mga kapatid na isa sa pinakamabigat na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumating kay Propeta Abraham ay ang kanyang kaisa-isang anak, pinakaunang anak niya na si Ismail alayhi salam, na ipinagduan niya, hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa matagal na panahon na magkaroon siya ng anak, pero sa kabilang banda, ito pala ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gusto kong bigyan ng diin dito mga kapatid? Sa buhay ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mawawala ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pamilya natin, yung hanap buhay natin, yung kayamanan, yung trabaho ng tao, lahat ng pamumuhay ng bawat mananampalataya dito sa mundo, may kaakibat itong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung si Abraham, na isa siya sa pinakamatalik na kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dumating sa kanya ang pagsubok na isang napakatinding pagsubok, hindi lang basta pagsubok na nawalan siya ng kayamanan, o di kaya bumagsak ang kanyang negosyo, kundi yung napakahabang panahon na hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon siya ng anak, pero tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung nagkaroon na siya, ipinakita sa kanya ng Allah, inutusan siya ng Allah sa pamamagitan ng kanyang panaginip, O Abraham, ialay mo ang iyong anak para sa akin. Yung pagsasagawa ng udhiyah. Dahil sa si Abraham alayhi salam, ay meron siyang pagtitiwala sa Allah, meron siyang takot pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang sinunod niya ang kautusan sa kanya, ang revelasyon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung makita niya na tinutuluyan ni Abraham ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Ismail alayhi salam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna haza lahuwal bala'ul mubin. At katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay malinaw na pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo mga kapatid, dito sa talata na ito ay tumutukoy kay Abraham alayhi salam. At ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kalima ay bala. Ibig sabihin ng bala ay pagsubok. At hindi ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung salitang azab, yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong aral na mapupulot natin dito mga kapatid? Hindi lahat ng mga kapighatian, mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararanasan ng bawat isa sa atin ay ito ay parusa ng Allah, kundi ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat ng kahirapan na dinaranas natin dito sa mundo ay
parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Maaring kaya ka dumanas ng ganong trahedya sapagkat nais kang subukin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasa iyo ang katangian ng pagiging isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagsubok at ang parusa ng Allah ay magkaibang konsepto sa pananampalatayang Islam. Kapag sinasabi natin na parusa ng Allah, kapag meron kang nagawa na ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka layuan sa isang tao na darating sa kanya ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala at nais ipatikim sa kanya ng Allah yung parusa na yun sapagkat ayaw nang iparanas sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Unlike sa isang tao na dumaranas o dumarating sa kanyang pagsubok ng Allah, kaya ka sinusubukan ng Allah sapagkat nakikita niya na isa kang mahusay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagkakaroon ka ng mga ganong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isa yun sa aral na mapupulot natin mga kapatid sa kasaysayan ni Abraham at ni Ismail ay ang pagsubok sa isang mananampalataya dito sa mundo na wag natin isipin na kapag tayo ay naging mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging tuloy-tuloy ang kapanatagan sa ating pamumuhay sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kaagarang itong susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang mananampalataya, siya pa yung maraming pagsubok na pinagdaraanan sa buhay sapagkat yun ay bahagi ng kanyang pagiging isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aral mga kapatid ay ang tinatawag na al-istislam. Ibig sabihin ng al-istislam, ito yung ganap na pagsuko ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa diksyonaryo, ibig sabihin ng al-istislam, it is the complete submission to Allah along with contentment and acceptance without objection. Ibig sabihin ng al-istislam, yung ganap na pagsuko ng isang tao, ibig sabihin, siya ay sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ganap ang kanyang pagsuko, na ito ay may kaakibat na pagkasiya at pagtanggap na walang pagtutol sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa ito sa definition ng tinatawag na Islam. Yung the word Islam, isa sa kahulugan ng isang tao na mananampalataya Muslim, kapag ikaw ay sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, complete submission to Allah. Ganap na pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasamang pagtutol. Kasi bakit natin sinasabi na ganap na pagsuko sa Allah? Sapagkat hindi lahat ng mga tao ay ganap ang kanilang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mapupulot natin na aral kay Abraham at ni Ismail, noong time na inaalay na ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak, nga si Ismail alayhi salam, sabi ni Abraham, o aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay inaalay ko para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sa palagay mo? Ang sinagot ni Ismail alayhi salam, Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. O aking ama, gawin mo ang anumang inutos sa iyo ng Allah at matatagpuan mo akong mapagmatiisin, insyaallah. Kabilang ako sa mga taong mapagmatiisin. Yun yung tinatawag natin na al-istislam. Yung ganap na pagsuko ng isang mananampalataya sa Allah na walang pagtutol without any objection. Kasi pag ikaw isang Muslim, tinatanggap mo ang kautusan ng Allah na kahit na ito ay labag sa iyong kalooban. Kahit na hindi mo nagugustuhan, wala kang magagawa kasi ganap yung pagtalima, pagtanggap, pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. In the first place, yun ang kahulugan ng isang taong mananampalataya o isang taong Muslim. Kaya maaari mo tanungin ang sarili mo, kung meron bang mga kautusan si Allah subhanahu wa ta'ala sa sarili yung Islam, na ang sinusunod mo lang yung mga convenient para sa'yo? Anong ibig sabihin? Marami kasing mga tao na pinipili lamang nila kung ano ang kanilang sinusunod sa mga kautusan ng Allah. Kung ano lang yung mas magaan para sa kanila. Kung ano lang yung nag-i-enjoy sila. Pinipili lamang nila ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. For instance, sa mga kababaihan na pinipili lamang nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaring sila'y maghihijab, magtatalukbong kapag sila'y pupunta sa pang-Islamikong okasyon.
Pero kapag sila'y nasa palengke o nasa mga ordinaryong araw, hindi sila nagtatalukbong, hindi sila naghihijab dahil naiinitan sila. Pero pag pumunta sila sa symposium, sila'y nagsasagawa, nagsusot ng hijab. Ibig sabihin, nasa kanya ang pagpili sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi consistent ang kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang halimbawa natin, meron ding mga tao na pinipili lamang nila yung mga oras kung kailan sila magdarasal. May mga tao na sila'y nagdarasal, nagsasala, kapag hindi sila busy sa kanilang trabaho. Kapag bakante yung oras nila, nagsasala sila. Kapag wala silang pasok sa trabaho, doon sila nagsasala. Pero pag dumating na yung complicated na schedule nila, nakakalimutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pinipili lamang nila yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung mas magaan sa kanila, yun lang ang kanilang sinusunod. May pagpipili sa pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nakita natin ang sitwasyon ni Ismail alayhi salam. Pagkasabi ng kaniyang ama, o aking anak, ako ay pinagutusan ng aking Panginoon na ikaw ay aking ialay. Walang pagdududa na sagot ni Ismail alayhisalam, o aking ama, gawin mo kung ano ang ipinagutos sa iyo ng iyong Panginoon. Subhanallah. Napakatindi ng pagsubok, mga kapatid. Kung sa atin kaya mangyayari ang sitwasyon ni Ismail alayhisalam, ano kayang magiging sitwasyon? Ano kayang magiging sagot ng isang tao? Na kapag inutusan ka ng iyong magulang sa isang particular na bagay, lalong-lalo na kung ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano kaya ang maging sagot ng isang anak? Pero si Ismail alayhisalam, dahil sa isa siyang propeta, anak ni Abraham, nasa kanyang taglay na pananampalataya, walang pagtutol sa kautusan ng kanyang ama. Subhanallah. Kung siguro sa atin nangyari yun, marahil ang isasagot ng tao, hindi siya papayag na ialay siya. Sapagkat kaysa isang anak, minsan yung nangyayari sa atin, yung anak pa natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo paparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat may mga magulang na lahat ng luho ng kanilang anak, kahit na ito ay bawal, haram, ay ibinibigay nila ito bilang pagmamahal nila sa kanilang anak. Subhanallah. Ang nakakalimutan nila, yun ang maging dahilan na ipaparusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, meron ding mga anak na hindi sila naging masunurin sa kanilang mga magulang. Kaya isa sa pinakamalaking aral, mga kapatid, na maaari natin mapulot dito sa kasaysayan, maaari nating isabuhay dito sa kasaysayan ni Abraham at ni Ismail, yung ganap na pagtalima, pagsuko ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag pumasok ka sa reliyong Islam, kapag ikaw ay isang Muslim, ay susundin mo lahat ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagpipili. Sapagkat in the first place, wala namang kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam na ito ay naging pabigat sa isang tao. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walang anumang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na ito ay nagiging burden sa kanila. Kapag ito ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, ibig sabihin, kayang-kayang gawin ng tao. Magaan ito para sa kanya. Pero ang mga taong marami silang dahilan, maraming sagabal sa kanilang paniniwala upang may sakatuparan nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marami din silang dahilan para hindi nila may sagawa ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mga kapatid, na maaari natin pagmuni-munian na mapupulot natin na aral sa kasaysayan ni Abraham at ni Ismail alayhi salam ay ang tinatawag na al-fidao. Ibig sabihin ng al-fidao, ito yung pagtubos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Kaya kapag ang isang tao ay may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglagay sa iyo sa mga suliranin sa mga suliranin na yun, sa mga pagsubok na yun, sa mga trahedya na yun. At si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang tutubos sa iyo upang malagpasan mo yung mga pagsubok na yun. Faman sadaka ma'allahi fadahullahu wa farraja anhu. Kung sino man ang naging matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa Kanya, ay tiyak na siya ay
tutubusin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kahirapan na kanyang dinaranas dito sa mundo. Isa sa pinakamalaking aral, mga kapatid, na mapupulot natin doon, maging matapat ka lang sa Allah, matakutin ka sa Allah, at sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtubos sa iyo mula sa mga kasamaan na yon o mula sa mga pagsubok na yon na maring hindi nagugustuhan ng isang tao. Ang mahalaga ay naging matapat ka sa Kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magre-resolve sa anumang mga pinagdadaanan ng isang tao dito sa mundo. Kaya nung inalay ni Abraham ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam, ito ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa. Pagpapakita lamang yun na si Abraham alayhi salam ay nakapasa siya sa pagsubok ng Allah, sapagkat tutuluyan niya ang kanyang anak, kakatayin niya ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kanyang udhiyah, na alam natin na yun ang ginagawa natin sa buwan na ito. Kaya ang ginagawa natin, tayo ay nag-alay ng udhiyah sapagkat si Ismail alayhi salam ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa. At kung hindi lang pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa si Ismail, magiging problema ito sa panahon natin ngayon, sapagkat tuwing taon ay tayo ay mag-aalay ng isang anak natin na lalaki para sa Allah. Malaking problema ito, mga kapatid. Nakikita natin yung hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya pinalitan si Ismail, sapagkat alam ng Allah na hindi kayang gawin ng tao na tuwing taon ay kakatayin niya ang kanyang anak na lalaki para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaya niya, yung kakatayin niya, kikitilin niya ang kanyang sariling anak. Yung uutusan mo lang yung anak mo na magsala ka, mag-aral ka sa pananampalatayang Islam, ay hindi mo na kayang utusan. Hindi mo na kayang gawin yung pinakamasama, pinakamatinding pagsubok kay Abraham, na ialay niya mismo ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya nung inalay niya si Ismail alayhi salam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Padaynahu bidibhin azim." At tunay na aming iniligtas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ismail sa pamamagitan ng isang dakilang pag-aalay. Instead na si Ismail alayhi salam ay makakatay ng kaniyang ama na si Abraham, ay pinalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tupang puti. Yun ay pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham, sapagkat si Abraham ay naging matapat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon siya ng tunay na tawakkul sa Allah at pagsunod sa Kanya, kaya mismo si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang nagtubos sa Kanya. Yun yung tinatawag na fida. Si Allah subhanahu wa ta'ala na nagbibigay ng mga pagsubok sa atin, mga bagay na hindi natin nagugustuhan, pero hindi natin nababatid, si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang nagtutubos sa bawat isa sa atin. Siya rin na nagbibigay ng solusyon sa mga problema natin, sa anumang mga kahirapan na dinaranas natin dito sa mundo. As long as na ikaw ay maging matakutin sa Kanya, maging matapat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pamumuhay. At naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga karaingan, ang iyong mga pinagdadaanan, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ka lang mawala ng pag-asa at takot sa Allah, sapagkat darating ang panahon na si Allah subhanahu wa ta'ala ang magtutubos sa iyo mula sa mga kahirapan na pinagdaraanan natin. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung kwento ni Abraham at ni Ismail alayhi salam, hindi lang basta kwento na nakaukit sa ating pananampalataya, kundi dapat ito ay makaukit sa ating mga puso, na magkakaroon ng magandang faktor sa ating pamumuhay, maging huwaran ito para sa atin upang mas lalong tumatag ang ating pananampalataya at pagiging matakutin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga tao na nagsakripisyo sila dito sa buwan na ito, sila ay nagsagawa ng Hajj, sila ay nagkurban, nag-udhiyah, lahat ng mga ibada na ginawa nila, sila ay nag-ayuno sa Yawm Arafah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad nawa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang gantimpala dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging dahilan yung pag-aayuno natin ng isang araw sa Yawm Arafah, na makamit natin ang 2 taon na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, ay ang mga tao na nadatnan nila yung Yawm Arafah, yung isang araw na pag-aayuno, bagamat hindi man lang nila ito sinulit sa pamamagitan ng ibada nila, paghingi nila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang isang tao na hindi siya nag-iipon
mag-ipon ng maraming kabutihan habang siya'y nabubuhay dito sa mundo, pagdating sa kabilang buhay ay magsisisi siya sapagkat mababankrupt siya sapagkat hindi siya nag-ipon, nagparami ng kanyang mabuting gawain dito sa mundo. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.